Yo! Mga preskos at preskas, muling nabuhay si Cap Mooks. Matagal akong nawala, pero lagi pa rin akong nandyan, lalo na para kay Easy. Isang taon din akong hindi gumawa ng mga videos. One reason is because diehard Easy Meal fan ako, and pag meron siyang bagong labas, hindi ko na napipigilang mag-setup pa ng mga camera to react. I mean, gusto ko agad pakinggan hanggang sa sabi ko, alam mo yun, para mag-focus na lang ako na sumuport sa kanya sa ibang paraan, which is i-consume yung kanyang media at bumili ng mga album niya first day at mag-comment sa mga reactions and obviously sa channel niya. Gusto ko mag-shoutout, congrats kay Easy sa pagkaka-sign ni Eminem, Dr. Dre sa Shady, Interscope at Aftermath. Nung nakita ko yon last July, hindi ako makapaniwala. Actually, after nung una kong napakinggan yung Duality, to be honest, yung unang mga kanta ng Duality hindi kagad nag-sink in sa akin. Ibig sabihin, hindi ko agad parang nagustuhan yung From Riding in the Moonlight, yung Can You Keep a Secret. Yun, parang tapos syempre by that time narinig ko na yung 27 Bodies, yung Re-Up. Okay, so parang hindi na siya bago at that time. Nagustuhan ko yung unang kanta, yung Rapture. Then okay ako dun sa ibang mga kanta hanggang sa narinig ko yung Up Down. Nung narinig ko yung Up Down, una pa lang, lalo na yung sa part na kumanta siya, yung Shot at Me, yung part na yon, sabi ko, ito paborito ko sa album na to. Kahit hindi ko pa natatapos kasi ang bagsik. Ngayon, nung lumabas yung music video nung Up Down, actually bago lumabas, di ba, pinag-uusapan na ng mga fans na ko, pag lumabas yung music video yun, dapat may sayaw yan kasi para siyang club banger. So, nung lumabas yung music video, yun nga, nagsasayaw si Easy. Sabi ko, pagka etong video na to, hindi pa rin pumutok, sabi ko, baka mahirap na talaga. Kasi sa mga ngayon lang sumusubaybay kay Easy, syempre sobrang pumutok siya nung panalo. Tinry nila mag-capitalize yun, nagkaroon siya ng mga viewers, obviously mga diehard supporters, nakapaggawa siya ng mga concert. Pero kumbaga hindi pa rin hanggang ngayon nga, di ba, hindi pa umaabot ng 1 million yung subs niya sa YouTube, kahit nga sinay na siya ni Eminem tsaka ni Dr. Dre. So, although merong mga diehard Easy supporters, marami pa rin talaga yung, alam mo yun, yung hindi nakakilala sa kanya o hindi siya binibigyan ng chance. But ang point ko is, nung nakita ko yung Up Down, tapos pinupush nila magkaroon siya ng TikTok trend and whatnot, sabi ko, pagka hindi pa rin Up Down, pag hindi pa rin siya sumabog, I mean, feeling ko baka magiging cult following si Easy, which is not bad, di ba? Hindi niya naman kailangan maging bagong Justin Bieber level na, ang tawag dito, Drake level, yung mga tipong hindi siya maging super household name, pero kung meron naman siyang diehard fans na sumusuporta sa kanya, I think he will still survive at patuloy pa rin siyang gagawa ng kanta. Sinabi niya rin naman yun sa di ba, sa King IB yata, na parang kailangan niya lang naman, or sa Fuck Your, ano ba yan, yung Fuck Your Encouragement ba yun, basta yung kailangan niya lang naman ng parang cult fan base. Hindi ko maalala kung ano sa dalawang kanta eh. So anyway, after na Up Down, nawala si Easy, tumahimik, hindi natin alam kung ano nangyari. Sabi ko, gumagawa na ba siya agad ng pangatlong album, wala na bang push, sinukuan niya na ba yung
limelight, 'di ba? Parang anong nangyayari? Tahimik. Yun pala, after 3 days ng up-down video, nakipag-contact na sa kanya sila Eminem at syempre kailangan nilang alam mo itahimik yung deal hanggang sa lumabas yung announcement nila nung bandang birthday niya nung July. So ibig sabihin siguro kung hindi siya na-sign ni Eminem tsaka ni Dre from February or March, kung kailan lumabas yung up down, malamang tuloy-tuloy yung pagiging active niya. So I think personal opinion ko kaya siya nawala is kasi iniintay nila yung announcement. Okay, ngayon lumabas yung announcement, maraming na-hype, 'di ba? So maraming nag-congrats sa kanya. Although nung lumabas yung realist, kinalulungkot ko na parang wala man lang yatang Pilipino na nag-react. I mean, walang dati no sa panalo, halos lahat ng mga reactors ng Flip Top, lahat ng yung mga Filipino vloggers, lahat yan alam mo yan, sa panalo. Unfortunately, yung unang kanta ni Eminem na siguro ni-expect ng lahat na isa-celebrate ng Pilipinas or what, hindi ganun pa rin yung suporta. Yung mga diehard Easy fans pa rin na Pilipino ang nandun, pero yung mismong nasa Philippine hip hop, I don't think nandun pa rin yung suporta. Opinion ko lang yan. I mean, bilang na bilang, siguro naalala ko halimbawa si Smaglas nag-congrats, pero ewan ko kung pinush ni Looney, which is parang camping niya. For sure yung Donggalo Records, hindi nila yun. Although nag-greet si Andrew Isa sa post niya na parang congrats, pero parang walang sharing ng video na nangyari, walang push sa kapwa Pilipino, which is nakakalungkot dahil hindi mo alam kung hindi lang ba talaga, imposibleng hindi nila narinig na si Eminem sinign si Easy. So the fact na parang tahimik sila, yung mga chinek ko yung mga YouTube page ng mga kilalang artist sa Pilipinas, walang walang tulak, walang uy Easy, ito yung video na the realest, walang share na nangyari. Parang bang gusto nilang mag-fail si Easy kasi hindi nila siguro matanggap na ito si Easy. Siguro kung sipin nyo kung si Enigma ng Flip Top yung nabigyan ng chance, o si Looney siguro, o kung si isa man sa mga ex-battalion yung na-sign ni Eminem, malamang triple o 100 times yung support ng mga kapwa Pilipino. Alam mo yan? So parang si Easy, wag yan. Yun ang na-feel ko. I mean, nakakalungkot. Although sa ngayon kasi wala pa namang lumalabas na talagang video na kasama niya si Eminem na puputok, 'di ba? So let's see. Ngayon, with regards naman sa mga, kaya ko to ginawang video, sorry ang haba ng intro dahil nag-summarize lang ako. Kung nakikinig pa kayo at this time, naiintriga kayo, i-consider nyo mag-sub sa channel, mag-like, mag-comment kayo, positive, negative. At pag umabot ako ng 1,000 subs, siguro by the end of the year, tutuloy-tuloy ko lang to. And usually, hindi naman ako mahilig makinig sa mga kung sino-sinong artist. So halos baka maging content ng channel ko more on easy, tsaka siguro piling-piling mga gusto kong pakinggan. So yung mga request na pakinggan mo tong artist na to, baka hindi ko alam kung pagbibigyan ko, dahil lang hindi ako ganong klase na super open makinig, kasi pag hindi ko gusto, hindi ko talaga gusto. So anyway, ang usapan dito is si Easy dinis ng ibang mga reactors dahil hindi daw masyadong malupit yung verse niya sa realist. Nung una ko napakinggan, medyo din ako, hindi rin ako ganun ka hindi naman sa na-underwhelm ako, pero hindi ko na iniisip ko lang bakit ganun na naging approach. Kasi alam kong mas maraming kayang ibigay si Easy, no? So although meron siya mga flow switch doon, pero parang pa din nga yung pagkakagawa ng verse niya nung una ko napakinggan.
Although ngayon paborito ko sa buong kanta yung second verse. Mas actually halos hindi ko na pinapakinggan yung verse ni Eminem eh. Yung verse lang ng second verse ni Easy. Gustong gusto ko yung I done got shot in the head, barely survived that shit. Yung flow na yon hanggang sa dulo niya malupit. But anyway, una kong napakinggan, sabi parang okay, so ito yung verse na magpapakilala kay Easy sa buong mundo. Initially sa mga hip-hop fans na hindi siya nakikilala. So tapos yung verse pa ni Eminem is sobrang lakas. Dahil po, yung content kasi yung verse ni Eminem, dahil nga puro diss, naman dinis niya yung mga kilalang rapper na mga founder ng hip-hop, dinis niya yung Generation Z, dinis niya yung mga alam mo, umaaway sa kanya na hindi daw siya top 5 o top 1 rapper, hindi daw pinapakinggan yung music niya sa club. So parang lahat ng binitawan ni Eminem doon is may bigat kasi meron talaga siyang ina-address. While yung dalawang verse ni Easy, although nasulat na nga yung chorus saka yung first stanza, eh parang generic. Sabihin, para siyang normal na kanta na umaatake pero hindi mo alam kung kanino. So parang general yung approach. Tapos ito nga second verse niya, parang based sa pagkakaintindi ko, ginawa niya siya after niyang marinig yung verse ni M. So parang ginawa niya parang alley-oop para sa basketball, para siyang support o para niyang kumbaga pine-prepare yung verse ni Eminem. Imbis na sumabay siya, parang lumilito, parang okay, gagawin kong ganito yung theme in accordance dahil si Eminem ay magdi-diss. Ngayon, yun yung after ng mga interviews, doon natin nalaman kung paano yung naging system, which explains siguro kung bakit ganun yung kanta. But anyway, ang issue ngayon is nakikita ko kahit mga Pilipinong mga Easy Meal fans parang medyo nahahati dahil dinis ni Easy si Stevie Knight, tapos yung mga kumag, yung sina Greasy Hendrix, na wak talaga. Wag na kayong pumunta dun sa channel nun, wag nyo nang amuyin yung kanta nun, bulok. Kung gusto nyo, kung naiintriga kayo na painggan yung kanta niya, panoorin nyo through sa mga nag-react ng mga diss niya. Wag na kayong sumuporta sa mismong channel niya at never kayong mag-comment kasi dagdag lang yun ng view sa kanya. But in anyway, yung tanong nila parang bakit pinatulan pa ni Easy? Bakit mo pagaga? I mean, in fairness, si Stevie Knight nga. In fairness, yung marami siyang mga kanta na ni Easy na nag-react siya na puro positive naman yung comment ni Stevie. Okay? Although agree ako kay Easy na nung nag-comment siya sa Reels, parang sobrang taas na expectation niya kay Easy na hindi niya napansin na parang kung yun lang yung verse mo, kailangang iangat mo dahil kasama si Eminem. Ngayon, isipin mo sa point of view na si Stevie, hindi lang siya yung mga reactor na may 1,000 followers, ni mga nagsisimula na pwedeng sabihin natin na totoo ba yun na gusto nila si Easy? I mean, legit ba yung reaction ng mga nagsisimula na parang alam mo, 500 views, tas ngayon lang nakita si Easy, tas love na nila agad si Easy, tas lahat ng sinasabi nila papure. Hindi mo pa matansya, ito ba die hard fan ba to, solid ba to, o para lang makarake in ang views, o alam mo yun, parang Pinoy baiting lang ba to? So wala akong pakialam doon dahil yung influence ng mga yon maliit. Ngayon itong sina Nax, sina Screw, sina No Life Shock, ito si Stevie Knight, sobrang dami ng followers nila. They can change public perception. Pwede nilang palitawin na, alam mo yun, astig si Easy, kahit na sabihin natin hindi super nila nagustuhan, pero pwede nilang i-deliver siya in a way dun sa mga viewers nila na hindi nakakakilala kay Easy na, oy,
pakinggan nyo pa rin si Easy. Alam mo yan, marami tong dala. Hindi masyadong ibinabagsak na parang kay Shuni Lamon o nako parang naalala ko pa may isa pang comment si No Life Shack na sorry Easy, nakalimutan kong nasa kanta ka dito. I mean, kumanta lang daw si Easy sa last part, di ba? Yung chorus syempre ng release, kinanta niya after nung verse ni M. Parang sabi ni No Life Shack, ay Easy, nandiyan ka pala, no? Kanta mo nga pala to, nakalimutan na kita. I mean, yung mga ganong banat, siguro at the moment, dahil nga reaction, hindi mo maiisip, no? So parang lumabas lang sa kanila. Pero syempre sa mga, yun lang ang first time nila nakinig si Easy, yun ang matatatak sa kanila na parang, Wakwents pala tong rapper na to, no? So, pwedeng hindi na nila ever pakinggan. 'Di ba? So, at that point, yun ang kapangyarihan ng reactor. So, hindi ko fino-fault si Easy na patulan niya yung banat ni Stevie na parang, alam mo yun, na medyo dinadown siya o medyo negative yung dating. Again, i-argue namang Stevie Knight fans, he's just being true, legit reaction, which is okay, it's fine. Pero hindi mo rin mapaffault si Easy na pumalag. Kasi anong gagawin ni Easy? Tatahimik na lang. Tatanggapin niya na lang yung sampal. I mean, si Easy, ang expectation nga natin is pumapalag. So, hindi mo siya basta pwedeng tirahin tapos mag-expect ka na smooth sailing. Ngayon, may mga iba na katulad ni Greasy Cubes, yun talaga yung pakay na mag-react ka sa kanya kaya deliberately dinidis niya si Easy for clout, 'di ba? So ako personally, kung ako yung magpapayo, ayokong patulan yung ganun kasi kung bibigyan ko ng chance yung kamoting yan, sisikat pa yon. Pero who knows, baka gusto ni Easy sumikat yun, 'di ba? I mean, sabi niya nga, plagiarize me and keep on making money on my name, bitch. Parang bigay ko na sa'yo yan. Who knows? Alam ni Easy kasi syempre nag-i-start siya, nandidis din siya ng ibang mga rappers, diba? Dinidis siya si ano pangalan nun? Si Takashi, diba? Si 6ix9ine, o diba? Dinidis niya si Drake, dinis niya si Tory, dinis niya si Ellen DeGeneres. I mean, hindi banal si Easy na hindi siya nag-clout chase o hindi siya umatake ng ibang mga rappers. Di ba yung mga mumble rappers, wala namang pakialam sa kanya nun. Hindi naman siya sikat nun eh. So, who you, di ba? Sa mga mumble rappers na sikat, sino ka? Di ba? Dinis niya si Future. So, si Easy, ganun din naman yung ginawa. Umaatake din siya eh. So, baka nakita niya yung mga atake nila Grease, parang sige pa. Pagbigyan ko, at least nakikita kong nag-e-effort tong mga to, di ba? Baka gusto niyang tulungan. Who knows? Pero ako, part sa pagkakagusto ko kay Easy is alam kong although marami siyang ginagawang maganda, alam kong flawed din siyang as a tao. I mean, doon sa interview niya dito kay Bootleg Kev nung ini-explain niya kung bakit siya addict sa deathcore. 'Di ba? May time din siguro na depress si Easy, marami siyang frustrations, marami siyang pagkakamali. I mean, tingnan mo yung ginawa niyang kantang dun sa stepdad niya, 'di ba? Na nag-backtrack siya. I mean, kung ako siya na talagang bala kong sumabog, napakalaking sugal doon, 'di ba? Na parang gagawan mo ng kanta, papangalan mo yung stepdad mo para mapahiya sa buong mundo. Ngayon, pagka nga naman sumikat ka, syempre hahabulin ka ng tatay mo o ng stepdad mo na parang, uy, tanggalin mo yung pangalan ko sa kanta mo, di ba? Dahil masyado siya napapahiya, di ba? Which is, kinailangan niyang gawin, pinalitan niya yung title. Di ba? Nung unang lumabas yung kanta ni Easy sa Wishbus Philippines, bago pa lumabas yung 2200, ang una niyang kinanta sa Philippines Wishbus, Into It All. Although kumanta sila ng Storm ni Rain, Into It All yung kinanta niya. Hindi ako makapaniwala ng time na yun. Parang sabi ko, what? Ba't hindi yung fraud? I mean, ito yung chance mo na kumanta sa Wishbus Philippines. I mean, yung panalo sa Wishbus USA, di ba? Yung Freeze IDK kultura, puro Wishbus USA yun. Mas maliit yung fanbase nun. Ito, Philippine Wishbus.
Pero kinanta niya Into It All. Ngayon, at that time, parang naisip ko, tama ba yun? Pero naisip ko rin, baka gusto niya ipakita yung singing side niya. Di ba? Na hindi lang ako rapper, kumakanta din ako. And, pwedeng hit or miss yun. Kasi nga, kung ngayon ko lang makikipapakinggan si Easy sa Wish Bus Philippines, eto, baka maisip ko, ano pala to, no? Love song o R&B singer. Hindi ko maisip na rapper siya. So, mula sa pag binalikan yung mga dati kong videos, medyo critical din ako easy about no sa nung unang lumabas yung copyright issues, yung ginawa nilang parang mali dun sa concert, nung unang siyang naglabas ng concert, yung pre-tape na concert na mayroon pang host na parang variety show na pinapakilala pang Easy o ini-explain pa yung kanta. Di ba? Parang nandito tayong mga fans na solid, sumusuporta kay Easy. Pero pwede rin tayo mag-voice out ng opinion natin and I think ma-appreciate niya yun. Pero at the end of the day, wag natin ilagay si Easy sa pedestal na para bang gusto lang natin siya pagka nasusunod yung pagka yung isip niya is kaparehas natin. Halimbawa, hindi mo matanggap na bakit ba pinagbigyan niya pa ng panahon na i-diss pa si Stevie Knight o dapat hindi niya nalang ginawa yun. Gusto kong gawin niya yun. Ako, hindi ako agree na ginawa niya yun, pero gusto kong ginawa niya yun. Bakit? Kasi ibig sabihin si Easy, ginagawa niya pa rin yung gusto niya. Sinabi niya yung sa kanta niya, sa freestyle I'm still the same. Kaya hawak na ako ni Eminem, kaya sabihin nila na bakit mo pa pinatuloy yung reactors, baka baka yung reaction community mag-turn against you, awayin ka. Na hindi naman na nangyari na dati mula nung nagka-operate siya mga kanta, maraming mga reactors na galit sa kanya. Parang maganda bang business sense yun? Tama ba na alam mo yun, di ba yung mga reactors yung time na yun nagpasikat sa'yo, tapos ngayon magagalit ka sa reaction nila pag hindi mo nagustuhan. Pwedeng ganun pa ikutin ng mga haters ni Easy yun di ba? Na wala, ano naman pala to, sensitive, di ba? Pero sa kabilang banda, natutuwa din ako kasi ang tapang ni Easy. Kumbaga para sa kanya, hindi ako papayag na, alam mo yun, dura-duraan mo yung pangalan ko tas wala ka maririnig sa akin. Kasi sikat ako o hindi, di ba? So, ganun pa din siya. Bahala na kung anong consequence later. Baka mag-sorry siya. Baka sabihin nila Eminem, uy, huwag mong alugin yung mga fanbase natin, di ba? Fanbase natin, kumbaga mga reactor, reviewer, kailangan nasa good graces ka nila, bawiin mo yan. Tingnan natin. Pero for now, nung binitawan niya yun, kung positive o negative yung magiging effect nun, at least alam ko, ginawa ni Easy yung gusto niya. And yun ang importante sa isang artist. Kaya mali o tama, yung ginawa mo yung art mo, as a big boy, may ginawa kang desisyon, panindigan mo yung consequence. And I hope lang, kung maririnig to ng mga fans nga, na magkaroon lang sila ng ibang perspective, na alam mo yun, maraming mga bagay na gusto natin o tingin natin mas makakabuti para sa karir ni Easy. 'Di ba? Parang ako halimbawa na parang wag niyong payagang mamatay yung hype. Ako, ang gusto ko nasa na yung video, either gawan mo ng video in the realest o maglabas ka ng video ng podium. I mean, wag mo payagang mawala yung hype ng ano ni Easy kasi lumabas yung September, August. So lumabas yung July, August, parang 1.5 week, 1 month and a half na or 1 month and 3 weeks na. I mean, gusto ng tao ng visuals. Gusto ng tao ng visuals, gusto ng tao ng video. Masyadong dapat may nakaabang na kagad na video. So parang ako, yun ang gusto ko. Yun ang gusto kong mangyari. Yun ang tingin ko siguro alam mo yun. Pero malamang hindi yun ang way. Malamang meron silang better strategy.
So, alam mo yun, so, being a fan, 'di ba? Parang may frustrations din tayo kay Easy. Kaya ako kung ano man ang gawin niyang diskarte, nakasuporta ako. And kung ikaw nakasuporta ka sa channel ko dati, and siguro niisip mo nawala si Capmox dati, nasa na siya, baka hindi na siya sumusuporta. Hindi, nakabantay ako lagi kay Easy. And madalas pa din akong part ng buhay ko na everyday na nakikinig ako sa kanta and sa reactions niya rin. And to be honest, namimiss ko yung mga OG reactors kasi nakikita ko din yung mga legit, no? Parang lalo nang lumabas yung Dariles, ang daming bagong reactors. Pagka meron ako nakita, dito legit, sa dami naman ng pwede kong pakinggan, hindi ko na pinapakinggan. Hindi ko na masyadong tinatry i-convince na, ay, hindi mo na gusto, ito. I mean, hayaan ko siyang maghanap mag-isa. Di ba? Hindi ko siya i-spoon feed na, alam mo yun, na parang, minsan, tamad nga mag-research yung mga reactors eh. Kumbaga, nakaasa na lang na, bigyan nyo ako ng i-react na next. Alam mo, hindi invested eh, kasi malamang papakinggan nila yung kanta ni Easy once. Doon lang, so nag-react sila. Paano mo malalaman? Kasi sa next reaction, sabihin nila, ano nga pala yung kung saan yung nireact ko ng kahapon na kanta. Alam mo yun? So parang, yun lang, narinig lang nila for that reaction, tas kinalimutan nila. Kasi kung nagustuhan nila, ipapakinggan nila yun paulit-ulit. And sa mga future reactions nila, kaya nilang i-call back yun, kaya nilang i-review, kaya nilang masabi, ito yung tinutukoy niya sa ganitong kanta, or mako-compare na yung style. Kung hindi man nila maalala yung immediate title, it's fine. Pero again, pagka pinapakinggan mo madalas yung isang artist, alam mo yun, mas mahalata mong eto nakikinig to, hindi yung dahil lang ang tawag dito, nag-react, nagustuhan niya yung kanta, tas never niya na uling pinakinggan si Easy. Yun ba yung mga reactors na papakinggan nyo? Lahat ng positive nun para lang sa kanila. 'Di ba? Nag-comment ka sa video niya, nagkaroon siya ng viewing hours. Tapos hindi, at the end of the day, yung suporta niya is para lang dun sa reaction na yun. Hindi naman siya naging fan. Tas yung mga fans ni Easy magbibigay sa kanya ng comments, ng views, ng likes. Pero at the end of the day, alam mo yun, pag medyo na-exhaust niya na yung discography ni Easy, doon naman sila lagi sa next. Kaya parang ako din sa reaction channel, napaisip ako na, alam mo yan, magre-react lang ako sa mga talagang gusto ko. And as of now, isa si Easy sa top of the artists na convince akong gusto kong suportahan. And I was so happy nung na-sign siya, kasi syempre yung mga diehard Easy fans very passionate na i-promote si Easy. Ipagmalaki, pakinggan mo si Easy, malupit yan, ganyan. Pero parang walang nakikinig sa atin, parang walang nag-a-agree. Parang, okay, malamang maganda nga yan, pero ako may pinapakinggan din naman ako na ganitong rapper o ganitong music. Parehas lang yan. I mean, diyan ka, dito ako, 'di ba? So, walang parang validation. Okay? Parang minsan mapaisip ka, ako lang ba talaga yung may taste? Bias ba talaga ako masyado? I mean, mediocre ba to? Mid-level lang ba to? Pinapa-hype ko lang yung sarili ko dahil syempre pinanindigan ko na fan ako. Pero nung nasign siya ni M tsaka ni Dre, doon ko naisip, teka, hindi to madalas, hindi to small feat. Incredible tong nangyari na 3 major labels yung nag-sign sa kanya at once. Once in a blue moon to. So, nagkaroon ako ng validation na, at least yung pinupush mong artist na gusto mo, na pinapakinggan mo, na tingin mong malupit talaga,
isa sa mga best, if not the best. Alam mo, si Eminem nagsabi, oo, malupit nga yan para isign namin. Diba? So, sobrang proud and saya ko nung time na yon, and I just wished, akala ko na at this point in after nung kay Eminem talagang aabot man lang sa 1 million subs yung YouTube niya. Pero yun nga unfortunately, siguro dahil alam mo yun, lyric video lang naman yun, or si Eminem parang through his page niya lang yun sinabi, di ba? I mean, yung pinaka lang is yung picture, di ba? Wala ka namang visual na nagsalita si Eminem sa camera na alam mo yun, na Easy's my boy, o parang we chose him. Wala namang interview, wala. It's just a message, a post sa ano niya, sa social media account niya, na who knows kung literal ba si Eminem nagpo-post nun as a person, o meron siya mga taga-post. Malamang meron siya mga taga-post. So hanggat parang hindi mo visually yung mga tao makita na kasama sila sa isang video, nakita mo nag-uusap sila, na-close sila, na pinupush ni Eminem, na sinasabi niya talaga na, alam mo, although yun, ngayon sorry, naisip ko lang ngayon na yung pinaka-push ni Eminem, isuot niya yung Duality t-shirt doon sa paglabas niya sa boxing. Ayun, that's dope. Yun ang pinaka parang message na Eminem na suportado ko to. Okay, I take it back. Without speaking, yun yung para support niya. Pero ang point ko is gano'ng karaming tao naman yung may alam na ang suot ni Eminem na t-shirt niya doon kay ano pangalan ng boxer na yun? Man, isip ko yung tsura. Basta yung dapat kalaban ni Pacquiao, kaso na injure, yun yung kalaban ni nawala sa isip ko lang yung pangalan. Anyway, bad trip na nakikita ko yung picture ng dalawa kaso si Keith Thurman yung pinabagsak niya, man. Anyway, basta malaking bagay yon, suot na yung t-shirt niya, yung mga fans syempre nakuha yon, Duality t-shirt. Pero for sure 98% ng fans ni Eminem na nakita yun, hindi man lang alam na yun, album yun ni Easy Meal. So I really don't know. Personally, I think at least sa Spotify umabot na ng 3.7 million yung listeners niya. Pero yun nga, sa YouTube, sa Insta, sa YouTube wala pa nga yata blue mark yung pangalan niya So parang I just hope and wish maglabas sila ng something like a video na magkasama or whatever, na hopefully mabigyan siya uli ng extra push pa. Kasi parang kulang pa. Anyway, ang dami ko nang sinabi. Ewan ko kung umabot pa kayo dito, yung mga talaga sigurong legit na hindi man naghihintay kasi matagal nga ako nawala, pero yung legit na gusto mapakinggan yung side ko. Kung umabot pa kayo dito, comment kayo ng kahit ano, alam mo, kahit na flag o icon o thumbs up, thumbs down, basta at least alam ko na umabot kayo dito sa dulo. And again, if hindi pa kayo nakasubscribe and magsasubscribe kayo at aabot tayo ng 1,000, yun ang goal ko, matagal na pero tinigilan ko. And pag aabot tayo doon, di tuloy-tuloy natin to. Tapos if gagawa ako ng mga videos, hindi na siya reaction, it's more of like reaction review. No, so hindi ako mag-fake na lupit na parang ngayon ko lang narinig. Hindi. Kumbaga, it's more appreciation. Okay, after ko mapakinggan lahat ng kaya kong pakinggan ng reactors, after ko mapakinggan ng kanta, papanoorin ko siya as a reaction review. Alam mo yan. So malamang ganun, kung let me know kung it makes sense na i-review o o dapat reaction talaga siya na, alam mo yun, blind in going. But anyway, mahaba na masyado itong video. So
Thank you for listening at Kapmooks out.